Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. So alam naman po natin ito si Boy Lighter, wala ho talaga itong takot magsalita o wala talaga itong preno kung magsalita. So dito ho kasi mga ka-action, mga kakamping, binanatan niya dito si DILG Secretary John Vic Remulla, si Mr. President Bongbong Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon dito sa kanya, bakit daw huhulihin ang mga tao na naglalabas lang naman ng saloobin? Ayon pa sa kanya, baluktot daw ang utak ni DILG Secretary Remulla. So matindi ho ang kanyang mga sinasabi dito mga ka-action, mga kakampeng. At grabe ho talaga ito sa katapangan kapag magsalita ho ito. Talagang wala ho preno-preno. Yan, sabi nga natin, hanggang saan kaya ang tapang nito ni Boy Lighter pag ito ay talagang maimbestigahan ho talaga. So ito ho, panoorin po muna natin mga ka-action bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion. Lahat ng mga Pilipino, lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Magkaisa tayo, lumaban tayo, Muslim, Kristiyano, pulis, politiko ng mga buhaya. Lumabas kayo dito kung totoong mahalin niyo ang taong bayan at ang ating bansa at makisa at sumuporta sa mga Pilipino na lumalaban sa korupsyon. Si John Vic Remulla, ikaw ang DILG Secretary, no? Si John Vic Remulla. So, sa tingin ko, baluktot yung utak mo, John Vic Remulla. Kasi kung hindi baluktot ang utak mo, bakit yung mga taong naglalabas ng saloobin nila, nagrarally dito para ipakita sa mga nasa taas, kagaya yung mga magnanakaw, ay sila ang inuhuli ninyo. Unang-una sa lahat, itong mga rallyista, hindi sila manggugulo. Pero yung mga pulis ang nanggugulo at kayo. So ang unang-una sa lahat, sinabi na ng mga ilang mga resource person na si Martin Romualdez at ang Pangulong BBM ay sangkot sa mga pagnanakaw dito sa ating bansa. So ano pa bang kailangan nating investigasyon? So kung hindi baluktot ang utak ng Senate at ang House of Representatives, siguro mas pagtuunan nila ng pansin si Bongbong Marcos. Unang-una sa lahat, wala pang nakikita ang taong bayan na merong na-file na kaso sa mga politikong sangkot sa pagnanakaw ng Ghost Project natin. Sinabi na rin ni Zaldico na kaya siya hindi nakakauwi dito para magsalita dahil pinipigilan siya ni Martin Romualdez na utos ni Bongbong Marcos. Sabi rin ni Zaldico na itong dalawa ay ulo ng mga magnanakaw dahil siya mismo naghahatid ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez at si Bongbong Marcos mismo ang nag-utos na ilagay ang 100 billion doon sa ano ngayon? Ano ngayon? Fiber. Maglagay doon sa Fiber ng 100 billion. So, itong si Zaldico dahil napagtanto niya na mali pala itong ginagawa niya, ay mas minarapat lamang niya na sabihin kung ano ang katotohanan. Dahil alam niya na siya lang ang nagigipit ng taong bayan. Siya lang ang kinukuyog ng taong bayan, siya lang ang pinagmumura ng taong bayan, at puro Zaldico ang iniimbestigahan. So, dahil nakikita niya na ginagawa lamang siyang laruan nitong administrasyon, sinabi niya kung sino ang mga kasama niya at kung sino ang boss niya at amo niya. Sinabi ni Zaldico. So ngayon, ang problema pa dyan, merong mga ebidensya si Zaldico at ito pa ay pirmado. Pangalawa, yung rally ng INC na dapat sana ay 2 araw, bakit nila 3 araw, bakit nila tinapos sa loob ng 3 araw? Kasi ang kapatid mismo ni Bongbong Marcos ang nagtapos ng dapat malaman ng lahat ng mambabatas, ng lahat ng taong bayan. Tinapos ng kapatid niya na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. So unang-una sa lahat, General Browner, kung meron kang bayag, mas mabuti na pagtuunan nyo ng pansin etong mga politiko na nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun lamang ba? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na ho natin si Boy Lighter. O di ba? Matapang ho talaga si Boy Lighter. Wala ho talagang preno kung makapagsalita si Boy Lighter. Ayon sa kanya, no? Bakit daw yung mga taong naglalabas lang naman ng saloobin, bakit daw huhulihin? Baliktad ba ang utak ni DILG Secretary John Vic Remulla? O siya ho ang may sabi niyan, no? At sinasabi niya pa kung sino ang nanggugulo. Wow ha, grabe naman. Alam mo Boy Lighter, ang pagkakaalam ko, yung mga naglalabas ng mga saloobin dahil sa issue, basta nasa tama lang, ay nirerespeto po yan ng gobyerno. Diba? Dahil karapatan po yan ng taong bayan na magsalita. Basta nasa tama lang at nasa issue lang. Ang klaro ho dyan, Boy Lighter, yung sinasabi mong huhulihin, yung magtatangkang manggulo. Yung po yung huhulihin. Pero kung yung taong naglalabas lang naman ng saloobin nila tungkol sa issue, at nasa tama lang ang kanilang sinasabi,
nirerespeto po yan ng gobyerno. Ang huhulihin lang ho dyan, yung tangkang manggulo. Yun po yung klaro dyan, boy lighter. Ano pa yung sabi niya? Ayon daw sa mga resource person, di umano, sangkot daw ito si Mr. President at si Martin Romualdez. So, bakit kailangan pa daw imbestigahan? Tika muna, di ba? May ebidensya ba kayo kay Mr. President Bongbong Marcos tungkol sa sinasabi mo? Di ba? May ebidensya ba kayo? Si Vice President Sara Duterte nga, di ba? Dumaan po yun sa masusing investigasyon. At yun ang naging resulta na na-impeach siya sa House. Di ba? Yung regarding doon sa di umanong paglustay niya ng 125 million pesos at ang iba pa. Dumaan yon sa investigasyon. Di ba? At kung natuloy sana ang trial, doon sana magpipresent ang mga prosecutor ng kanilang mga ebidensya. Di ba? Ngayon kung halimbawa man totoo yung sinasabi mo, kailangan din may mag-present ng ebidensya at kailangan din dumaan sa investigasyon. Saan ka ba makakita na hindi iniimbestigahan ang isang di umanong sangkot? Di ba? Boy lighter? Yan po yung klarong-klaro dyan, boy lighter. Di ba? Ano ka pa dyan? Ito yung inaabangan ko mga ka-action, mga kakamping. Itong kung hanggang kailan talaga ang tapang niya. Kapag ito talaga ay maimbestigahan talaga ng otoridad, mga ka-action. Titingnan ho natin, di ba? Hayaan lang ho natin siya magpara yaw-yaw. Hala, sige, yaw-yaw ka lang ng yaw-yaw. Pero aabangan lang ho namin kung ikaw talaga ay talagang masabak sa masusing investigasyon o mabusising investigasyon, di ba? Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!